So ngayon naman ay sabi nga ni Pastor Mio, wala naman sa salamin o sa buhok, no? Lahat tayo ay pagdating sa word, young people tayo lahat. So kailangan lagi lang tayong bukas. Dumaan na tayo sa mga panahon ng mga masyadong delaying spirit, pero nakikita natin lahat naman tayo may progressive, no? Hindi naman tayo nananatili sa isang bagay na okay, maganda sana nung Brother Enoch. If the prophet mistaken. Lahat naman, kung lahat, kahit di si Brother Branham, lahat tayo, kung meron tayong sinasabing mali, huwag natin pakinggan. Amen? So, ganun lang naman kasimple pagdating sa pag-aaral. Okay? So, nung elaborate of Christ, natakil na namin yan dun sa church na nakaraan. Kaya nga, totoo lang, uulitin ko na lang iyon. Kasi nga, akala ko naman ay pero siguro, it is the will of God, no? Okay, Christ is the Greek word. Tatlo ang pwede nating sa aking abot. Tatlo ang ibig sabihin. Christ is the anointer. Christ is the anointing. Christ is the anointed one. Okay? So let's go on Numbers 23 verse 19. I-chronological ko lang para maintindihan natin. Ang drive ko rito, Christ is the anointing. Okay? So nung dalawa, given naman siguro yon. Christ is the anointed one. Okay? God is not a man. Praise the Lord. That he should lie. Neither the Son of Man. Okay? That he should repent. Hath he said, and shall be not do it? Or hath he spoken, and shall he not made it good? So, pare-pare tayo na stand dito. Ang Diyos ay kailanman ay hindi magiging tao. Ang Diyos ay mananatiling espiritu. No? Kaya tayong lahat ay premeditated by thought of God. Because we are born by the Word of God. We are born by spoken of the Word of God. Kaya nga sabi nga, being born of God, hindi tayo pwedeng magkamali. No, tayo ay born again na, sinless tayo. Why? Because before the foundation of the world, we are called, chosen, elected, and predestinated. Hindi tayo katulad ng iba na pagkatapos tawagin, ipepredestinado agad. So kailangan pag tinawag tayo, i-elect muna tayo ng Lord para tayo bigyan ng pagtatalaga. Maliban na hindi kayo elect ng Panginoon, many are called but few are chosen, no? Elected. Iba, meron talaga inelect na tao para dito. Okay, so John chapter 4 verse 24. Tignan natin. Pati, siguro titignan lang muna natin dito mga kapatid. Nung paano natin siya i-elaborate na ang Diyos ay espiritu. Para makita natin, maunawaan natin ng subject natin. God is a spirit. And they that worship Him must worship in Him, spirit and truth. That's why, Revelation 12, kapag tayo nag-worship sa Panginoon, kailangan umalis tayo doon sa gravitational force. Kailangan pag nagpuri tayo, maabot natin ng spiritual dimension. Amen? Kaya walang nagpupuring Kristiyano, lalo kabataan na lalamya-lamya sa pagpupuri, pagagalitan kayo ng Panginoon. No? Pagdating sa worldly song, sa CR, damdam na damdam pa nung hymno . Pero pagdating doon sa sa pag-awit sa Panginoon, hindi man lang makapikit hindi man lang makataas ang kamay. Oh, glory, ang buhay natin nakalagay sa Kanya. Kahit bata ka pa, bukas pwede kang matapos ang ministry mo, kapatid. God is spirit. We must worship in spirit. Pagsimula pala ng pag-awit, taas mo na nung kamay mo, pumikit ka na sa Panginoon, damdamin mo na ang presensya niya. Pag naramdaman mo siya, we are come in the heavenly places. Ask them. Lahat ng hiling mo, susundin ng Panginoon. Huwag mo lang hilingin ng mga material na bagay. Men, kasi pag material na bagay, hindi yun ang hinihiling ng Kristiyano. Seek ye first. Amen. O, kahit maging Bill Gates ka pa, kulang ang buhay mo na yan sa eternal life. Okay? God is spirit. Okay. Ano sabi doon? 2 Corinthians chapter 5. Mamaya ako magbabasa ng quote.
chapter 5, verse 19. To wit, that God was in Christ. Okay. Reconciling the world unto himself, not imputing the trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Ibig sabihin ng Christ na ito, no, hindi ito nung flesh. So, Christ is the anointing. Okay. Siya nung talaga nung nagre-reconcile ng spirit to spirit force, kasi hindi naman pwede ang Diyos ay espiritu tapos makikipag-ugnay siya sa laman. Kailangan ang Diyos makipagkaisa sa espiritu din. So, espiritu sa espiritu. Like Jesus Christ having an own spirit. So, kinakailangan ng espiritu niya ay ipasubject niya sa Panginoon. Sabi niya nga, God, your will be done. Sabi niya, your will must be done. Sabi niya, not my will. So, katunayan dyan na ang Panginoon ay, sabi nga, talagang naging tao. Pero pag-usapan natin, to wit that God was in Christ reconciling the world unto himself. Okay, in 1 Corinthians chapter 1 verse 24, ano sinasabi doon? But unto them, ito, sinabi na ni Paul, but unto them is are called both Jew and Greek. Okay, alam natin, pag sinabing Hudyo, ang lingwahe nito ay Hebrew. Kaya no salitang Christ, walang, diba? Walang Hebrew word na Christ. Amen? Tama? In Old Testament, that Christ tinawag na Holy Spirit. That Christ tinawag na Espiritu ng Diyos. God's Spirit ang tawag doon. No? Pero in letter for letter, hindi mo mabasa ang Christ. Because Christ is adaptation by the Greek word na tinatawag na Christ is the anointed one. Pero makita natin ang essence, between Jew and Greek, Christ is the power of God and the wisdom of God. So, ibig sabihin, hindi tinutukoy nung Christ na flesh. Malinaw? This is the power. This is the wisdom. So, ibig sabihin, ang kanyang form ay spirit form without a boundary. No, hindi ito nung spirit form na like an angel. Kasi ang angel ay spirit being, right? Pero ang angel ay merong, he is intangible but is a concrete form. But this anointing has no limit. Wala itong anyo. Amen? Okay, John 1:1, tingnan natin. In the Logos, in the thought of God. So makikita natin ang pagkakasunod-sunod para malaman natin, mga kapatid. So, we hope so. Magkaintindihan po ito. But sabi ko nga, subject din ako for correction. Lahat tayo, nag-aaral lang naman. Ito lang nung nakuha natin. Okay, John chapter 1. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Why? Because that Word is a thought of God. This is Christ, is the power. So, sabi ng Panginoon, let there be. Sabi ng Diyos, let there be. Kaya tayo ay nilalang by spoken word. Noon pa man, nilalang na tayo sa kaisipan ng Panginoon. And also, we are the power of God through Jesus Christ. Because Jesus Christ is the monogene of God. And the monogene is the only gene of God. At tipot larawan nga, bahagi tayo ni Kristo. Kaya tayo ay tinatawag na binhiri ng Diyos. Iisa ang materialis natin. No? Pero yun nga, alam natin, pumasok sa nung nature ng serpent, pumasok sa physical side. Kaya the immortality of the people has been destroyed. Pero nire-restore tayo, hindi tayo nire-restore sa physical side. Nire-restore tayo ng spirit of Elijah back to the original seed of God. Kaya nga sabi, Pastor, ang people di ba magpe-perfect? Yes, because in the people ministry, this is Jesus Christ itself. Wala nang ibang pattern ang gagawin natin, kundi ang pattern natin si Jesus Christ. Kapag nag-iba pa tayo ng pattern, lumabas na tayo sa kingdom. So, what is people ministry? Christ itself. Kaya kung ikaw ay mayroong espiritu ni Kristo, nung 5 lupi ng ministeryo, pwede mong gampanan not only you, but the whole church. The whole church. Nung pagiging apostol ba ng
the rock of revelation nagagampanan? I think so. Nagagampanan nyo. Kasi nagsiset ng order kayo sa ibang church eh. Pero hindi lang ang pastor nagsiset ng order. Kumbaga, dala-dala nyo ang pangalan ng the rock of revelation. Amen? Kapag nasa labas kayo, ang nire-represent nyo, si Kristo nandoon sa simbahan ninyo. O sa simbahan natin, amen. Diba? Kapag lumabas ako sa evangelist, ang nire-represent ko, ang iglesia namin ay nag-iibanghilista sa kaluluwa sa labas. Hindi lang ako ang nag-iibanghilista. Amen? We hope maintindihan natin sa mga susunod na pag-aral. John 1 verse 13, which were born not of a blood, not of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. Kung tayo daw ay pinanganak hindi sa kagustuhan ng laman at ng dugo, higit pa dito ang Panginoon. So ang Panginoon talaga kailanman, no, hindi nagkaroon ng corrupt. So talaga nilalang ang Panginoon by spoken word of God. At nilimliman siya ng power ng kapangyarihan ng Diyos para magkaroon siya ng laman. 1 Thessalonians chapter 6, tama ba yun? Walang pagtatalo? 3:16. Buti naman, di pa kayo tulog. Natututo na rin ako sa inyo eh. 1 Thessalonians chapter 3 verse, ano yun? 3:16. Okay. 1 Timothy. Tama ba? 1 Timothy. Walang pagtatalo. Dapat na lang, i-quote ko na lang eh. Yan. Kaya hindi tayo magtatalo dito. Without controversy, great is the mystery of godliness. The godliness is the character, the attribute, the power of God na nagbabago sa ating buhay. God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nasa laman. Binasa natin 2 Corinthians. God was in Christ, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe in the word, receive up into the glory. Noong katawan ni Kristo as a body, He is a visible God. Because God is invisible. So, nung si Jesus Christ ang narito, siya ang naging theophany ng Panginoon, ng Diyos. Naging visible. Ngayon, sino ang visible God sa panahon natin? So, nung visible God per se, ang mga tayo. We are the visible God, right? Because the character of God, the character of Christ in us is in you. Dwelling place, right? Kasi kung walang nakikita, di ba? Hindi maniniwala yon. So, kaya kailangan gumagamit ng physical na anyo. Right? Oo. So, perfect ba? Hindi. Kasi dadrop nga natin ito eh. Kaya nga nagkakamali tayo sa process. Pero bilang magkakapatid, abot na natin yon kasi nasa nature pa tayo ng serpent. Pero darating ang panahon, makakamtan natin ng glorified body. Okay, sino na gusto mag-glorified body? Ayaw sumagot. Natatakot pala kayo eh. Kasi ang tatapang natin mangaral eh. Pagka sino gusto mauna, ayaw naman tumaas ang kamay. Okay. Okay. So, tingnan natin, no? Binasa na natin yon. Okay, Matthew 3. Ito nung sinasabi kanina, tinanong sa akin to. We hope so, ang iglesyang ito magpagpatuloy ng mga ganyan. Napakahirap. Alam mo, Brother Francis, no? Matthew 3 verse 16. Napakahirap labanan ang impluensya ng mundo. Sobrang hirap. Mas maganda, dumating ang Panginoon, nagme-meditate tayo sa kanyang salita. Okay. Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. Lo, the heaven were open unto Him, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon Him. Binasa natin 1 Corinthians 1:24. Jesus Christ is the power of God. So this is the power. This Christ is the Spirit of God descending to the body of Jesus Christ. Declare a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Okay, malinaw. Hindi natin pagtalunan dito nung Kristong pisikal. Okay, last verse siguro bago ko Hebrew chapter 1. Para makita natin din.
Okay? So ang dinadrive ko rito, Christ is the anointing. Christ is the power of God. Meaning, it is the Spirit. No, hindi ito nung Christ na physical. Hindi ito nung Jesus Christ. Oo, itap natin nung Jesus Christ. Okay? God who sundry time, diverse manner spake in time past, unto the fathers by the prophets. At in this last day spoken unto us by His Son. Kasama tayo rito. Niwala ba kayo kasama tayo dito? Dapat kasama tayo rito. Revelation chapter di ba? 10, 11, 12. We are the bride wife of Jesus Christ. In every ages there is a bride wife of Jesus Christ. In every ages there is Elijah ministry. In every ages there is fivefold ministry. Hindi lang naman sa ating panahon. Kasi kaya nga 7, dahil 7 rin yun. At this last is spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. 3, who being the brightness of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. Christ is the word of His power. When He had Himself purged our sins, sat down of the right hand of majesty on high, being made so much better than the angels, at His had or inherited of them a more excellent name than they. Anong pangalan minana ni Kristo? Jesus. Kaya pala minsan, may mga kapatid tayong bumabanggit ng Jesus. Ang akala natin, ang perspective natin, ang binabanggit nila nung anak. Pero hindi pala, nung ama. Kaya minsan napapagkamalan natin nung kanilang doktrina ay oneness. Pero sa tagal din natin ng pag-aaral at pakikisalamuha sa ilang mga kapatid natin, naintindihan natin minsan pag binabanggit nila ang Jesus, they referring to God, not the Son. Pero pag binabanggit nila nung Jesus Christ, Son yon. Malinaw yon, Son yon. Pero pag Jesus lang, minsan di natin naintindihan nung kanilang drive kasi iba-iba tayo ng level of understanding. Hindi ko naman pwedeng ilagay nung aking isip sa isip ninyo. Kahit sa aking kamada na ito, sa inyo na ikinig kayo, baka hindi makamada sa inyo kasi tulad yan, maraming ginagawa. Nakikinig. Siyempre, iba kasi nung nagpipreach, nung nagtuturo kasi kamada na to sa atin. Pero doon sa nakikinig, kakamadahin nyo pa lang. Kaya hindi tayo pwedeng mag-abot ng esensya, ng thought. Maliban na lang, there is only one Spirit na mag-guide sa atin na ang aking sinasabi, maintindihan mo. Kaya pag nagkakaintindihan tayo, tayo lang nagkakaunawaan. Tayo lang ang, hindi ko maintindihan. No? Diba? Siyempre, minsan sinasabi, hindi, mataas ang level nun eh. Oo, yun. No? So, meron talagang yun. Pero, isa lang ang bottom line. Lahat tayo binigyan ng eternal life. Hindi mo naman kailangan tumaas pa ang level na ganito. Meron, kasi kung lahat tayo tagapagturo na wala na maikinig. Diba? Okay, so, yun palang ibig sabihin. Jesus, naniwala ba tayo nung Jesus is spiritual name? Amen. Naniniwala rin tayo nung Jesus ay physical name. Kung nung Jesus na ordinaryong, diba? Sa ibang bansa, may pangalan talaga, Jesus Christ Tao yun. Ewan ko lang sa Pilipinas, parang wala pa akong nakitang Jesus Christ talaga. Meron din, matindi. Si Jess? Christ din talaga? Oo. Gano'n talaga. Amen. Oo. So, makita natin, nung pinag-uusapan natin, nung Jesus, spiritual name, as the Savior name, the redemptive name of God, tapos nung Christ is the power of God, parehong spiritual name, kaya nga silyado tayo doon, Jesus Christ, pag sinabi Jesus Christ is the anointed one, is not physical. The Bible not talking to physical Jesus Christ. Tayo ay Jesus Christ, they talking the spiritual Son, the spiritual Jesus Christ. Kaya nga sabi ng prophet, we are also called, sabi niya, asawa, Mrs. Jesus Christ, right? Amen. May junior pa. Ibig sabihin, they talk to spiritual side. Kasi itong 16 element to, idadrop natin ito. Habol ng habol ka, pataba ka na pataba. Palusog ka ng palusog ng katawan mo. Hindi mo na. Idadrop mo naman ito. Huwag ka matakot sa may cancer ka. Huwag ka matakot yan.
Kung naniniwala ka sa Panginoon na siya ang best healer, kahit may cancer ka, haba pa buhay mo. Ng tao nga, walang sakit, bukas patay na eh. Samantalang may mga kapatiran tayo, stages 5 na, hindi pa namamatay. Lahat ng pastor, pumila na, i-healing na. Hindi pa rin gumagaling. Why? Because meron pang gagawin eh. Amen? Kaya, huwag kang matakot dyan. Ay, no, wala namang mahalaga kundi makaabot tayo doon. Okay, so, siguro 19, simple lang naman nung latag. Christ is the power of God. Christ is the anointing. No? Nung physical, kaya lang nagkaroon ng physical body ang Panginoong Kristo, of course, para makita, magbigay ito ng sabi nga ng halimbawa, no? Na siya ay naging tao, kaya tayo, kahit tao tayo, kaya nating panagumpayan ang lahat ng mga sitwasyon. Kasi ang Panginoon na panagumpayan. Hindi, pastor, si Kristo yun eh. Hindi naman ako si Kristo eh. Naku, bagsak na ang pananampalataya natin ito. Kung naniwala ka si Jesus Christ ay iyong, diba, iyong tagapagligtas at siya talaga nung, sabi nga, ay asawa at nobya mo, nobyang asawa mo, kung ano, bumisina na ba? Hindi ko pa alam rules eh. Papasensya, ano tayo sa quotation, di mo naman sinabi may ganyan. Paglalagay nga ako ng ganyan, isa lang quotation lang. Okay. Praise the Lord. Ang sarap magmensahe kasi pag, oo. Napasarap na tuloy ako. Kanina ayaw-ayaw pa. Okay, 5 minutes. Dalawang quotation lang ito. Makita natin. 1963, I am absolute. Type mo lang, the anointing. The anointing. 5 hit yan, 5 hit. Christ, the anointing. Ayan, yan, yung 5 hit. Oh, good, good. Okay. Show us the Father, hit list, yan. Okay. Hit mo. Okay, lagay mo sa pangatlo. Yan, pwede. Okay, hanapin mo nung Christ dyan. Ayan, okay. If framing reproach, Christ great in treasures than that of Egypt. By faith, Moses saw that was Christ. Ano raw yun? Nakita ni Moses? That was Christ, the anointing. Amen? Old Testament yan. Hindi niya pa nakita. Wala pa si Jesus Christ physically. Pero nakita na ni Moses that was Christ. The anointing was upon a certain man, but it was in the form of a pillar of fire. See? And then that same anointing came down in this baptism and went into Christ and dwelt in him. That knew it was him. He said, upon whom thou shalt see Spirit that linden up the Egypt of wilderness. Nandun na ba si Christ? Nandun na. The Old Testament, nandun na. The anointing of God. Okay? Last, isa pa, tingnan natin. Nusunod lang dyan ang hit. The identifying. Okay. Sunod lang na hit doon. Then, nung hit lang, yun pa rin. I-hit mo lang nung kanina. Yan, yung pang-apat. God, yan, identifying. Okay. Sabi niya, Moses promised, Peter recognized that the sign identified Jesus as a Messiah. Okay? Pero maraming Hudyo ngayon na hindi tinatanggap si Kristo na Messiah. Kaya ang tunay na Hudyo, tayo. Ang tunay na Hudyo nung Kristiyano na tumanggap kay Kristo as a Messiah. God was in Christ the anointing for the last days. To Nathanael, remember, he told Simon his name, not what's to the Nathanael. He told what he had done. You were under the tree when I saw you. That identified him a Messiah, that the Jesus, no, sabi niya, the anointing that God was in Christ. No, so noon pa, nandoon na ang Christ na to. So, hindi ko nababasahin ng iba. No, sabi ng prophet doon, lahat ng lumabas sa kanya, tinatawag niyang son. No, spiritual. Amen. Kaya, siyempre, ang unang lumabas sa kanya, Christ, the anointing coming to last, the paradox, ng huling hit. Yan, maganda yan. Ng huling hit yan, the paradox yan. Okay. Pasensya na. Whatever, see? Okay? And Christ,
the anointing coming to his body. The connection there, just like husband and wife, to become one. Hindi tayo pwedeng makipag-one doon sa physical body of Christ kasi the physical body of Christ is only for the burnt offering to sacrifice. After that, wala na. Kailangan makipagkaisa tayo bilang husband and wife doon sa spirit. Kaya kailangan mababago na ang karakter natin. Oo, kaso hindi ko mabago na hindi ka nito magturo na. Dati malumanay pa lang eh. So sabi ko kanina, sana Lord, wag kang mag-preach. Dahil pag teacher, dapat malumanay magturo. O yan, tatayo na nung teacher natin. Ayan, malumanay talaga yan. No, okay. So, minsan papalakpakan natin ng Diyos na buhay. Nung aura ni Brother pa doon, nararamdaman ko. Amen. So, to God be the glory. Amen.